Magandang araw mga kaligalig! Another cooking video, and for today's video, i-share ko sa inyo ang isa sa pinakasikat at pinakapopular ng pagkain din sa Singapore, at areho yung tinatawag nga nilang laksa. At nga po pala, nung umagang yun, pumunta na ho kami ni aking amo sa palengke at mamimili nga ho kami ng mga kakailanganin para sa ating lulutuing aray. Dini nga ho pala kami namamalingke sa Gimo. Dini ho ito sa may Holland Village ho doon, papunta roon. At dini ho, sinasabi ko sa inyo, ang pamalingkihan doon, palengke din napakalinis at napaka-well organized. Mula ho sa gulayan, sa isdaan, sa prutasan at sa mga karnehan ay napakalinis. At sinisigurado ko sa inyo, ang mga mabibili ho ninyo din ay napaka-fresh. At ayun na ho, umpisahan na natin ang pamimili. Areho ang una kong binili, ang arehong laksa leaves na are. Dumampot na rin ho ako din ng pipino at kailangan din ho natin are mamayang gabi. At syempre ang ating pasibol. Medyo medyo madami-dami ho kakailanganin natin din At syempre ang hindi mawawala ang ating prawn. Dika, yan ang dami, fresh na fresh. At syempre ang bida sa ating recipe na to ay ang ating chicken. Diga, isang buong manok at 2 legs ho ang aking binili at medyo madami ho ang kakain. Tingnan ho at medyo crowded ho din sa palengke. At nung pag-uwi ko nga ho sa bahay, medyo tanghali na ho yan. Ako ho kanina may nakitang bangus dun sa palengke. Sabi ko, bibili na at aking papaksiwin at siya kung gagawin pananghalian. At yan nga ho, nung malagyan ko na ho ng mga pampalasa ring aking bangus, ako ho naghiwa na ring ampalaya. At sabi ko nga ho, sasahogan ko na rin at na medyo may gulay tayo sa ating pananghalian. At ayun nga ho, sinunodan ko niya, nilagyan ko ho ng sili at na medyo merong konting sipa ng anghang. Frozen ho yung aking sili dahil ho nilagay ko sa freezer. Kasi ho, ang mga gulay din madaling masira. Kaya ho, ang ginagawa ko, nilalagay ko ho minsan sa freezer para magtagal. At yan ho, konting pabulak lang at arin na ho, naluto ng ating paksiw na bangos. Kumain na rin ho ako diyan dahil nga ho, sabi ko mapapalaban tayo din at maraming kutkutin aring lulutuin. At arin na nga ho, ang kailangan natin sa ating recipe na rin, ang ating sambalaksa, ang ating prawn, ang ating manok at ang ating tanghon. Tapos meron din ho tayo din diyang dry bean cart at ang ating 7 pieces na fish cake, ang ating pasibol na binili natin kanina, at syempre ang ating laksa leaves, ang ating pipinong pagkahaba-haba na pipino at ang ating kalamansi at coconut. Siya, arehong una kong ginawa. Yung akin hong chicken bone, sa akin hong pinakubulakan yan. Tinanggalan ko muna ho ng mga scam na yon. At atin hong pabubulakan yan ng pabubulakan at gagawin ko ho yung chicken stock at may paggagamitan ho tayo niyan mamaya. At ang pagkatapos nga yan ho yan, ito naman ho, doon naman tayo sa nakakainip at nakakaantok na gagawin. Areho yung paghihimay ng ating pasibol. Diyos ko po, inaabot ho ako din ng antok pag araw ang ginagawa ko. Sa dami pa naman ho na ilang balot ho yung binili namin ni Amo. At pag yan, pag natanggalan nyo ho sa dulo nyo, areho yan ang ating magiging pasibol. At ito na naman ho, ang isa pa sa nakakainip, are naman ho yung ating laksa leaves. Ari naman ho ang ating susunod. Ako ho'y nagtimpla na diyan ng kape at talagang ako tinamaan ng antok mula pala ang doon sa pasibol na yon. At ayun nga, habang ari ho'y hinihimay ko. Sino ho sa inyo dito yung nanonood din ho ng teleserye ni Kim Cho? Yung Linlang Baga, yung si Juliana, si Victor at saka si Alex, ay tunay ka naman. Ako'y dati idol na idol ko yung si Kim Cho at ako'y cute na cute din pero nung ari napanood ko din sa Linlang, ako'y nanggigigil. Ako ko po, yung kita nyo yung kulot-kulot na buhok na yun, ngali-ngali kong hilahin, nagtuwirin ko, sa galit ko baga. Diyos ko, kaawa-awa naman na rin si Victor. Tapos yung si Maricel ay napaka-konsentidor na ina. Paggaho naman talaga, meron nga talaga mga magulang na konsentidor. Pero ito lang ay masabi ko lang sa inyo. Ako relate ho din sa teleserye na rin. Hindi sa ako yung si Juliana, na ako yung nanloloko. Ay parang ako yung nasa pisto ni Victor at ako ho yung niloloko. Diga. At yan, tingnan, habang yan ay aking piniperter ng pino yung laksa leaves na yan, ay iniisip ko ho yung teleserye nyo yun. Talagang ramdam na ramdam ko talaga yung sakit at kirot na nararamdaman ni Victor. Kaya tingnan talagang motivated ako sa pagpipino na rin laksa leaves na rin. Hay nako, Kim Cho, wag ka lang dalaan din yan. Sigurado ka sa akin yung buhok mo'y tutuwirin ko. Victor, sa akin ka na lang. Ako na may kahit OFW, kaya kitang paligayahin lahat. Kaya kong gawin para sa iyo. Basta't ako na lang ang iyong ibigay. At ayun na nga ho, ang itsura ng ating laksa leaves. Nagbunga ang aking gigil kay Kim Cho. Diga. Ang sinunod ko naman ho diyan, aring kalamansi at aking hiniwa na, tinanggalan ko na ho ng buto para ho pag sila'y kumain mamaya,
hindi pipisilin na wala nang masasamang buto doon sa kanilang kakainin. Kaya ano talaga tayo, dapat ay yung ating paghinayin natin ng ating mga amo ay yung siguradong masisiyahan sila at wala nang gagawin kundi kakain na lang. Yun ho ang ating trabaho sadya, yung mapadali ang gawain ng ating mga amo. Di bali tayong mga katulang maghihirap at doon naman ho tayo binabayaran. Ayan ho. At arehong pipino, hiniwa ko na rin. Tingnan ho kahaba ng pipino. Dapat higarin na yung sizes o slice ng ating pipino ha. O depende rin ho kung anong gusto ninyo. At ari din ho, hiniwa ko na rin ho yung bean curd at saka ho aring tanghon na ari. Binabad ko muna ho sa malamig na tubig para ho medyo malambot-lambot. At para ho mamaya itusugbo, ano mo na lang ho sa mainit na tubig. At ari ho yung ating egg omelette. Nagluto ho rin tayo ng egg omelette at hihiwain ho din natin yan ng pino. At ating ho fish cake, hiniwa na rin ho. At ayun ho ang ating prawn na ating kanina lang ay nilaga ng saglit na oras at hindi pwede hong ma-overcook. At ito na nga ho ang pinaka-challenging part ho din sa recipe na ari. Ari ho yung ating laksa kanina, laksa sambal. Ang una ko hong ginawa diyan dahil malapot ho yan. Atin ho yung pabubulakan muna sa chicken stock. Kanina ako nagpabulak ng tubig, ng chicken stock. Ayun ho, lalagyan ho natin yan. Tapos atin hong isi-simmer siya ng 20 minutes. At tapos pagkatapos na ng 20 minutes, atin hong i-drain na ganyan. Tapos yan ay uulitin niyo ng 3 hanggang 4 na beses. O hanggang sa lumabnaw ho yung pinaka-paste na yan. Ganun ho yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, aray matrabaho, aray yung pagluluto na rin. Kaya minsan lang namin aray gawin pag madami lang hong tao din sa bahay. At ayan ho yung pinaka huling pagsasala ko na rin laksa paste o gaya na lang ho siya kalabnaw. At ang sinunod ko naman ho din ay aring ating manok. Digha ko may pinakulang chicken stock kanina. Pag yun ay pabubulakan ninyo, tapos pag bumulak na ho yun, papatayin yung apoy, ilalagay nyo ho yung chicken natin, yung breast part ho, tapos tatakloban. 30 minutes yun ho, tapos aahunin nyo, tapos pabubulakan nyo ulit ho, tapos ang ilalagay nyo naman ho, sunod ay yung likod naman. Patay ho ang apoy, tatakloban, gayon lang ho yun. At yan, habang pinapalamig natin ang ating chicken, inayos ko na rin ho ang ating table yan. Ganyan po ang gagamitin nila, mangkok at saka chopstick. Ayan ho. At tapos so, nung medyo hapon-hapon na ho, edi syempre, ako'y lumabas muna at ilalakad ko ring aso. Ay pero hindi ko na lang ho inilakad yung aso at kami ho'y umupo na lang din ho sa tambayang ari at sabi ko inat ko ng kaunti aring aking likod at sasapnan at sa tagal ko kaninang pagkakaupo kanina sa kusina at kadaming kutkutin medyo sumakit ho ang aking likod. Ayan ho, uminat-inat lang tayo at umupo at tamang relax ng kaunti at mamaya ho'y may gagawin na ulit pag uwi. Ayan ho, kasama ko ho yung aking mga aso. Tambay lang muna at langhap ng fresh air sa labas. At yun nga ho, pagbalik ko sa bahay, ari pala ho, nakialam na yung aking amo, pinabulakan na ho yung aking pinakalaksa ho natin, yung pinakalaksa sauce, tapos nilagay na ho din daw niya yung coconut. Dun ho natin lalagay yung coconut ho sa laksa sauce, then yun ilalagay na rin ho natin yung hiniwa nating dry bean curd. At arin na nga ho ang mga rekado, nahiwa ko na din ho aring ating chicken, ganyan ho, inyong hihimay-himayin yung ating chicken meat, ganyan po siya. At inilagay ko lang ho yan sa isang malaking plato, tapos sila na po ang bahalang mag-ayos niyan sa kanilang mangkok. Nandiyan ho yung itlog, yung prawn, yung chicken, yung ating fish cake, at arin na ho din yung ating tanghon at ang ating bean sprout. At naghiwa na rin ho ako ng prutas para nandun na ho lahat, inihayin ko na para mamaya kakain na lang ho sila. Ayan ho, tika. Tapos ito ho yung magiging itsura ng inyong laksa kapag nilagay na ho sa mangkok. Sa ilalim ho yung bihon, tapos yung nasa paligid na ho yung ibang mga rekado, yung ating chicken, yung ating omelette, ang ating prawn at ang ating fish cake, tapos yung ating pipino, tapos bubudburan nyo lang ho sila ng ating hiniwang laksa. Ayan ho, enjoy na sila sa kanilang dinner. Thank you sa panonood. Salamat!